pagtingin na may mali siya at stalking ay hindi normal. Ito ay bastos. Ito ay kawalang respeto sa kababaihan. Bawal ang bastos sa bangsamoro. Text like, That's what I was born to do. yeah, it's true that I'm a little bit intense, right? Can you blame me when you keep me on the fence? Like, I've been waiting, hoping that you want to text like, text like, 50 Bangsamoro Lives. Wow, sexy naman. Ang catcalling, wolf whistling, pagtingin na may mali siya, at stalking ay hindi normal. Ito ay bastos. Ito ay kawalang respeto sa kababaihan. Bawal ang bastos sa bangsamoro. MSSD, uplifting Bangsamoro Lives. Wow, sexy naman. Ang catcalling, wolf whistling, pagtingin na may mali siya, at stalking ay hindi normal. Ito ay bastos. Ito ay kawalang respeto sa kababaihan. Bawal ang bastos sa bangsamoro. MSSD, uplifting Bangsamoro Lives. Wow, sexy naman. Ang catcalling, wolf whistling, pagtingin na may mali siya, at stalking ay hindi normal. Ito ay bastos. Ito ay kawalang respeto sa kababaihan. Bawal ang bastos sa bangsamoro. MSSD, uplifting Bangsamoro Lives. Wow, sexy naman. Ang catcalling, wolf whistling, pagtingin na may mali siya, at stalking ay hindi normal. Ito ay bastos. Ito ay kawalang respeto sa kababaihan. Bawal ang bastos sa bangsamoro. MSSD, uplifting Bangsamoro Lives. Wow, sexy naman.
Ang catcalling, wolf whistling, pagtingin na may mali siya, at stalking ay hindi normal. Ito ay bastos. Ito ay kawalang respeto sa kababaihan. Bawal ang bastos sa Bangsamoro. MSSD, uplifting Bangsamoro lives. Wow, ang sexy naman! Ang catcalling, wolf whistling, pagtingin na may mali siya, at stalking ay hindi normal. Ito ay bastos. Ito ay kawalang respeto sa kababaihan. Bawal ang bastos sa Bangsamoro. MSSD, uplifting Bangsamoro lives. Wow, ang sexy naman! Alamin ang iba't ibang programa at serbisyong handog ng Ministry of Social Services and Development o MSSD sa mga mamamayan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Samahan ang inyong mga tagapaglingkod mula sa MSSD sa pangunguna ni Minister Attorney Raisa Jajuri at alamin ang mga proyekto at programa ng Bangsamoro Government para sa mga kabataan, kababaihan, nakatatanda at sa lahat ng mga vulnerable sektor ng lipunan. Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Mapapakinggan sa DXMS-AM Radyo Bida, Cotabato City, DXOM-AM Radyo Bida, Coronadal City at Voice FM Cotabato tuwing Sabado alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Makialam, makibalita at makibahagi. Sama-sama nating paunlarin ang buhay ng Bangsamoro. Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Good morning, 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 good morning. Magandang Sabado ng umaga sa ating lahat, Kabangsamoro. Welcome po sa iyong paboritong programa tuwing Sabado, nagiging Saturday Vision na ninyo ha. Ngayon pong May 30, 2026. Sa isa pong buong oras na talakayahan. Assalamualaikum, ako yung Kabangsamoro Jeff Mendez at your service. Assalamualaikum. Hindi ko kaya yung energy te. Good morning mga kababayan. Nandito yun naman ang Bangsamoro Muna MSSD at your service. Maghahatid sa inyo ng malinaw, tama at napapanahong impormasyon. Magandang umaga. Angie Alferez po at your service. Batiin muna natin lahat at i-shoutout natin ating mga listeners and viewers na nakikinig na ngayon at nanonood via live streaming no, sa ating pong FB Live sa DXMS Radyo Bida 882 sa kanilang mga AM radio dial, DXOL Happy FM 92.7, DXJC 92.1 Voice FM at Gabay FM 97.7. Good morning po sa inyong lahat. At lumawak ng ating tagapakinig at ating mga manunood. Dahil tayo ay nandito na rin sa Bangsamoro Media Productions, Bangsamoro Media Network, lahat ng MSSD Facebook pages at ang mga bago nating partners, iMinds Philippines at Radio Pilipinas. Live na live tayo sa DXSM Holo, DXSO Marawi, DXAS Tawi-Tawi, DXMR Zamboanga at DXRP Davao. Nasa TV na rin tayo. Yes, oo. PTV Cotabato, ayan. Channel 8 yan. PTV Pagadian, nandoon din tayo. Channel 11, PTV Davao.
nasa Davao tayo. Maayong buntag sa mga Taga Davao, diha. oo. Yung mga taga Cotabato na nasa Davao ngayon nanonood sa atin. Maayong buntag sa inyo. Digital Channel 14, no? PTV Sibugay, Channel 11 din yan. At PTV Tawi-Tawi, Channel 4. At nasa Bungaw din. Oo. Channel 68. 68, ayan. So kahit saan lupalop kayo ng mundo, Oo. ay maririnig at mapapanood Wala na po kami. kayong kawala. Mukha po namin na makikita ninyo talaga. Wala na po kayong kawala. Oo. Ayan, punong-puno rin ng bago ang ating Correct. Bangsamoro Muna MSSD Gateway Service. Meron tayong mga bagong segments, ano? Yung tanong ng Bangsamoro, mismong tayong pumupunta doon sa Yes. grounds para tanungin kung anong mga gusto nilang nilawin Correct. mula sa MSSD. At meron din tayong Minister's Minute. Yes, at syempre hindi kompleto ang ating Sabado Panalo kung walang mananalo, no? Oo, kaya may sabat panalo yan eh. Kaya may panalo dahil Sabado panalo. Kaya mantabay, at dahil blockbuster naman ang ating topic for today, mantabay kayo sa mga tanong at magbibigay tayo ng papremyo. Para sa katanungan po ninyo, suggestions, comments, mag-text po kayo. Text lang po, hawag kayong tumawag. Sa 0962-230-9962. Ulitin natin yan. 0962-230-9962. Naka-flash na po sa screen. Screenshot yun na lang. 0962-230-9967 ang hotline number natin. Live na live kasama natin ang Bangsamoro Video Productions sa Assalamualaikum MSSD Eid Mubarak. Ayan. And then Princess Muhanipa, Assalamualaikum at Bordy Bangkoyo. Hello. Live na live watching sa atin Correct. ngayon. At syempre naging posible ang Bangsamoro Muna MSS Theater Service dahil sa pamumuno ng ating butihig Minister Attorney Raisa S. Julie na miyembro rin ng Bangsamoro Parliament. Ayan. At anong pag-uusapan natin ngayon? Ayun, no. Wala na tayong patumpik-tumpik pa. Ito ay Correct. always natin ng very blockbuster ng MSSD, Bangsamoro Muna MSSD Theater Service, ang ating 4Ps. Ayan. At makakasama natin ang Regional Program Coordinator ng 4Ps sa Bangsamoro Autonomous Region ng Muslim Mindanao, si Bay Shalimar Senswat RSW. Good morning po sa inyo, Ma'am Shalimar, and welcome sa Bangsamoro Muna MSS Theater Service. Bumati po muna kayo sa mga fans ninyo ngayon. At nakaantabay na sa mga... Nakaantay na Ganito lang. na sila ngayon, oh. Halika dito, Shalimar. May tanong kami sa iyo. Sige. Sige, ma'am. Sige po, Assalamualaikum, and good morning po to everyone. Good morning, Ma'am Jeff and Sir Jeff. And sa lahat po ng nag-aabang sa araw po na ito, susubukan po nating sagutin ng maayos ang lahat po ng posibleng katanungan po ninyo ngayong araw. Good morning. Sa teaser pa lang, 300, more than 300 shares at ang daming tanong. So, inuulit natin, hindi naman bago to eh. Pag-uusapan natin today ay hindi bago. Ito ay Hindi paulit-ulit ng mga tanong. Oo. Pero pasadahan ko muna, unahan ko muna dahil sa dami-dami ng pwedeng pag-usapan sa 4Ps, balikan na natin ng konti na ang 4Ps ay hindi dole out. Hindi ito Correct. binibigay lang nang wala lang. Merong mga conditionalities, no? Kaya ang tawag dyan ay conditional cash transfer. Yes, oo. Dahil CCT. may kondisyon na dapat sundin ang beneficiaries para manatili sa programa. So yung kanyang program conditionalities ay marami, no? Meron tayong edukasyon, merong health and nutrition, merong family development sessions. Pero maging specifico tayo for today's episode. Nakita natin na mas bigyan natin ng halaga itong family development sessions kasi nakikita natin na ito yung sustainable at long term ang makukuha nila dito. Yes, at ito ang isa sa pinaka-importanteng aspect of the Pantawid Pamilya Pilipino Exactly. program. Dahil dito natututo yung bawat beneficiaries of how to deal with the different circumstances na kinakaharap nila sa buhay nila. Hindi lang naman kasi nagbibigay si 4Ps ng cash assistance, nagbibigay din ito ng gabay, ng tulong sa bawat pamilya para masiguro na tatawid kayo from kahirapan, pupunta kayo doon sa mas sustainable na pamumuhay. Alright, sige, over to you, Ma'am Bay Shalimar, at bibigyan nyo kami ng ano ba itong family development sessions at bakit mahalaga ito at isang kondisyon ito ng 4Ps. Sige po. Sige po, simulan po natin. Si Family Development Session po, or what we call FDS, ay isa po sa mga conditionalities ng 4Ps. Si FDS po ay ginagawa siya monthly.
meron pong iba't ibang topic na ginagawa during FDS po. And yung mga topic po ay usually po kung ano yung timely and relevant na nangyayari sa community po natin ngayon. Si FDS din po, dapat po ito ay inaatenan ng grantee. Pag sinabi po natin grantee, siya po mismo yung nakakuha ng grants from 4Ps. And if ever naman po na hindi available ang grantee, pwede pong mag-alternate basta one of the adult members na kasama po sa household nila. And recently lang po actually, all of our case managers or yung mga sikat po nating municipal links and city links ay nabigyan po ng mga FDS kits which they can really use po during their FDS sessions sa ground. Itong mga FDS kits po, lahat po ng ginagamit nilang materials for FDS ay nandoon po sa kanilang FDS kits. Ilang sessions ang ano natin, FDS natin? So, since monthly po ito, Ma'am Jeff, so in a year po, there are 12 sessions na ginagawa po sa isang taon. 12 sessions. Pero nakita natin dito na for April 2026, itong session 11 nila ay Digital Literacy Towards Financial Wellbeing. Correct. Pero mga financial. May financial scams for May 2026. Importante. Diba, ito sinasabi natin parati, Jeff, na sana maging bahagi ito sa mga subjects natin, even elementary pa, no? Kasi ngayon natin naintindihan kung gaano kahalaga itong financial literacy. Kapag hindi ka kasi marunong humawak ng mga finances mo, gaano man kaliit o kalaki yan, hindi yan sasapat. Pero pag marunong ka, halimbawa, alam mo kung magkano kinikita, magkano cash on hand, ano mga dapat priority sa mga gastusin, mas mahusay yung pag-manage mo ng mga finances sa pamilya. Etong June 2026, Mambay, emerging roles of 4Ps beneficiaries at parts. Bumalik kayo sa session 1. Bakit? Since po ngayon kasi, Ma'am Jev, yung pinapatunguhan ng 4Ps po ngayon ay maging beneficiary-driven po ang 4Ps. Ibig sabihin, As much as possible po, lahat po ng mga beneficiaries namin, hindi na lang sila basta beneficiaries, but our partners na rin po. Opo, so hanggat kaya ini-empower namin lahat ng aming mga beneficiaries, para if it's time for them to graduate from the program, yung mga natutunan nila from 4Ps, they can use po sa reality po ng community natin. so paano ang mukha nito sa ground, Ma'am Shalimar? Yung pagdalo sa mga family development sessions? During FDS po, yung ating mga parent leaders po, ibig sabihin po sila yung leader ng isang parent group. Pwede silang mag-assist actually po kay ML, and sometimes po if assess na ni case manager na pwede na pong mag-discuss din ng parent leader, pwede po nilang gawin yon. So merong separate training ang mga parent leaders? Yes po. Way back 2024 po, may ginawa na po kaming training for parent leaders. Ang training po na yun is parent leaders as partners po ang training na yun. So, we are really hoping po na yung training na yun ay somehow na-implement na rin po ngayon sa field. As partners na, maganda yun pakinggan, no? Na instead of treating them as sila yung binibigyan, sila yung customer, sila na yung ngayon ang partners ng partners for development. Sana maramdaman, ma-feel ng bawat beneficiary na hindi lang ito parang kliyente ka lang, no? Parang hindi ganun, no? Dapat maintindihan nila na sila ay bahagi ng pag-unlad. So, ibig sabihin, paano nyo maging praktika to? So, sumali kayo sa mga family development sessions at makakabigay kayo ng mga ideya ninyo, ano yung nasa utak ninyo, ano yung maitulong ninyo. Yun yung partner no? Hindi lang yung parang nakikinig ka lang. Diba? Gusto ko makarinig ng mga best practices ng family development sessions na ginagawa natin. Paano ba ito nakakatulong talaga sa mga pamilyang beneficiary o mga grantees? Ano po ba yung mga magagandang nangyari na sa kanila based on the observations and based on the monitoring na ginagawa po ninyo? Thank you po, Sir Jeff. Actually, ito po, first-hand experience ko po ito when I went to Tawi-Tawi. Kasi may ginagawa po kaming cross-provincial monitoring sa FDS po. Ibig sabihin po, all of our POO staff ay sinasama namin sa certain
provinces para po malaman kung ano po yung estado ng FDS. So during po the monitoring, nakausap po talaga namin yung mga beneficiaries and tinatanong po namin ano ba talaga yung mga naging learnings nila sa FDS. Isa po kasi sa highlight module ng FDS po ay yung parenting roles po natin, yung good parenting roles. So ang mga na-share po ng ating mga beneficiaries ay ngayon daw po hindi na nila basta-basta pinapagalitan ang mga bata kasi or hangga't kaya po walang physical physical way of disciplining po kasi alam nilang hindi na po pwede yun ngayon, mga ganyan po, mga na-learn nila. And yung doon naman po sa mental health side, alam po nila na dapat yung mga bata ay sinusuportahan, hindi po minamanduhan daw po. Sabi. Oo, kasi sabi nila ng mga bata ngayon, may mga sariling utak ngayon. Oo. And alam na rin nila yung mga karapatan nila. Alam na rin nila kung ano yung dapat at hindi dapat ginagawa sa kanila. So, balikan ko ng konti. Yung conditionalities natin, isa yung FDS. Ngayon, kung hindi sila maka-attend ng FDS, anong mangyayari sa kanila? Yun po, sabi ko kanina, Ma'am Jeff, possible naman pong mag-proxy for as long as adult member of the household po yung makaka-attend. Pero hindi pwedeng wala talaga any of the members. Yes. As much as possible, maganda talaga na parents, sila talaga yung grantee ang pumunta. Kasi para sa inyo talaga yung family development sessions na yun at ma-apply nyo talaga sa pamilya nyo yan. Ano pa po ang ibang mga program conditionalities, Ma'am Shalimar? Sige po, aside from the FDS, meron din po tayong education, health and nutrition, and sige po, i-rundown po natin kung ano-ano po itong mga program benefits po na ito. Sa ating education grant, magkakaiba po ang amount na nakukuha ng ating mga members or ating mga beneficiaries. Yung mga nasa daycare at elementary po, they can have 300 pesos per child po ito, ha. And then 500 naman po lahat na nasa grade 7 to 10, and 700 naman po yung mga nasa grade 11 to 12. For 10 months po, kasi meron namang summer break na 10 months. Okay. So that's for education. So, for health grant? For health grant? For health grant naman po, 750 per month. Ito naman po ay buong taon din. And on top of that po, ay may bago po tayong F1KD or the first 1,000 days ng bata. Ito po yung 0 to 2 years old po. At kasama po dito yung mga pregnant women. Sa F1KD naman po ay 350 per month per member po. So kung merong isang buntis at merong isang batang 1-year-old, magkaiba po sila ng grant. So, 350. So, 700 po yung makukuha ng household na yan. So, wag silang magko-compare ng mga tinatanggap nila. Kasi baka yung isang family, meron silang kapapanganak lang na member ng family. Meron namang buntis. Meron namang wala lang. Meron namang dalawa lang yung estudyante. Per child kasi ito eh. Okay, so ibig sabihin, Ma'am Shalimar, hindi lahat ng to ay makukuha ng isang household. Yes po. Kung ang isang household po ay walang 0 to 2 or wala pong buntis, wala po silang F1KD grant. So, minus 350 sila. All in all, magkano to lahat? Pagka meron ka nito lahat? Depende po kung ilang members ng household po ang... Depende. Depende. So, ang maximum na matatanggap ninyo, halimbawa itong isa-isa ito, kung dun sa education po, maximum of 3 children lang po ang minamonitor ng program. And then yung sa health grants po, one time lang po yan per household, 750 per household. Sa F1KD po ay per member yung 350. And yun po, si rice subsidy naman po is as long as compliant ka po sa isa sa mga conditionalities, automatic pong may rice subsidy ka po. So ibig sabihin pala, itong mga conditionalities natin, Ma'am Shalimar, hindi lahat ng to. Opo. So, one lang, isa lang. Di mas madali pala. Akala ko lahat talaga dapat, meron ka. Pero, sa lahat ba na ito, ay dapat ang FDS talaga ay hindi mawawala? Yes po. Yun. Po. Kasama po sa health grant na 750 ang FDS. So, kahit ano pala yung kalagayan mo, dapat kasama si FDS. So, ito yung sinasabi natin kanina na importante ang FDS na to kasi nga hindi ito simpleng, okay, pupunta ka lang sa clinic tapos na. No, hindi ganun eh. So, pang matagalan yung nakukuha yung benefit nito.
Yan. Yun. Okay, 8:25 at punta muna tayo sa tanong ng ating Ayun. mga kabangsamoro. Tanong ng Bangsamoro. Tanong ng Bangsamoro. Magandang umaga po. Ako nga po pala si Pochi. Meron lamang po akong katanungan at madalas trinatanong ng karamihan. Paano po ba yung tamang validation sa 4Ps? Kasi marami po dito sa aming lugar yung kwalipikado ngunit hindi nakakapasok. Tanong ng Bangsamoro. Yun, sagutin natin yun, Ma'am Shalimar. Oo, paano daw yung validation? Oo. Kasi marami doon sa kanila qualified naman pero hindi nakakapasok. Oo. Sige po. Thank you po. Ang pinakasikat na tanong for 4Ps. Bakit hindi kami kasali? Opo. Yun. First of all po, si 4Ps po, para po sa paulit-ulit namin reminder, hindi po ina-applyan si 4Ps. Si 4Ps po, lahat po ng kwalipikadong beneficiaryo ng 4Ps ay dumadaan po lahat sa standard targeting system. Ngayong year po, lahat po ng ating mga beneficiary ay base na po sa resulta ng ating CBMS or the Community-Based Monitoring System na ginagawa na po ng PSA. Kung dati po listahanan yung gumagawa ng targeting system, ngayon po ay CBMS na po siya. So, yung validation na ginagawa po na before po siya ini-endorse sa mga regional offices ng DSWD and tayo po sa MSSD ay ginagawa muna po ng PSA ang kanilang targeting system before po yon i-endorse sa mga regional offices. Yun, so Philippine CPSA Statistics ang gumagawa. Authority. Oo. CBMS ay Community-Based Monitoring System. Yun. So CPSA ang naghahanap Nag-enumerate. Oo, Opo. nag-enumerate. Opo. Pero mayroon bang hand dito sa MSSD para sa final final listing or wala talaga totally? Meron po, actually po Sir Jeff, kakatapos lang na aming Set 14 validation po. Si Set 14 po ay yung mga possible na pong bagong papasok na beneficiary sa 4Ps this year. Simula po March until May this year po ay ginawa po namin yung validation for Set 14. Yung mga listahan po na naipost namin, lahat po yon ay galing sa CBMS or sa PSA po. Hindi po kami pwedeng mag-validate hanggat hindi po ito official na nanggaling po sa PSA. So, ginawa po namin yung validation. So, hopefully po, actually po, nakapag-submit na tayo sa NPMO or sa central office ng DSWD for approval na lang po yun. And hopefully, meron tayong 11,000 plus new beneficiaries na papasok po this year. Yan ba yung mga new beneficiaries ba, Ma'am, siya ay automatic na kapag qualified pasok agad or maghihintay pa sila ng vacant slot para to fill in yung mga slots na yan? Actually, Sir Jeff, meron po talagang vacant slots ngayon. So, ang approval na lang po talagang hinihintay. Kapag na-approve na po ito ni DSWD Central Office, then automatic pong papasok na sila sa 4Ps. Yun. So, good news yan na kasi dati mga dating pagkakataon naghihintay kasi hindi pa nag-graduate na maraming hindi pa So, may mga waiting. Opo, meron po. Okay. So, yung mga waiting pwede nang pumasok. Yan. Sagutin natin muna itong tanong na live kasama Jeff. Nandito, watching from Buldon, May Lampak Rasid. Sabi niya, tanong ko lang po na move out kasi ako. Tapos, pinapasa ako ng requirements, bali wala na po kasing update. Paano ko malalaman na okay na yung 4Ps ko? Anong move out? Ano ibig sabihin ng move out? Pag move out po, ibig sabihin at the time of validation, ma'am, wala na po siya sa area at certified po ito ng barangay nila. So, lumipat sa ibang lugar. Opo. Pero, halimbawa, nasa Bangsamoro region pa rin at sakop pa rin ng MSSD. Opo. So, very important po sana sa ating mga beneficiaries na kapag meron po kayong mga ganitong changes, i-mention nyo po ito agad sa inyong mga municipal links kasi minsan po mahirap din maghanap ng minsan po pag kinokontak po kasi hindi rin po makontak. So as much as possible po, if may plan po kayong lumipat ng area, which is no problem naman po, magsabi lang po talaga kayo para ma-update po ang inyong account. Yan. Ma'am May Lampak Rasid, sana na pakinggan mo ang sagot Ayun. sa inyong tanong. At sa tayo naman magtatanong ngayon para manalo sila ng papremyo natin, 300 peso worth of GCash.
The first question of the day. Oo, napakahirap ng tanong na to. Ayan. Sige, una nating tanong, magbigay ng isang kondisyon para manatiling miyembro ng 4Ps. Isa lang po doon Isa sa lang po, conditionalities. nabanggit po natin yan, tatlo yan. Tatlo, oo. Pero isa lang po ang kailangan namin na i-comment ninyo. Napakadali ha. Ang tamang sagot, ang unang makasasagot sa Facebook live comment section o sa ating hotline number ay mananalo ng 300 pesos load or cash via GCash. 8:30 na po, sandali lang po lamang, magbe-break kami, magbabalik po kami agad. Diyan lamang po kayo. MSS Magandang hapon po. Magkano ang bill ni Delia Malay? Ma'am, wait lang ma'am ha, i-check ko lang po. Yung total bill po ni patient is nasa around 48,211 po. Ma'am, ang laki-laki naman. Saan kami maghanap ng ganyan na halaga? Sa oras ng emergency, hindi ka nag-iisa. Mayroong B-Cares na makatutulong sa mga gastusin sa gamot, laboratorio at ospital. Magandang hapon po. Magkano ang bill ni Delia Malay? Ma'am, wait lang ma'am ha, i-check ko lang po. Yung total bill po ni patient is nasa around 48,211 po. Ma'am, ang laki-laki naman. Saan kami maghanap ng ganyan na halaga? Sa oras ng emergency, hindi ka nag-iisa. Mayroong B-Cares na makatutulong sa mga gastusin sa gamot, laboratorio at ospital. Magandang hapon po. Magkano ang bill ni Delia Malay? Ma'am, wait lang ma'am ha, i-check ko lang po. Yung total bill po ni patient is nasa around 48,211 po. Ma'am, ang laki-laki naman. Saan kami maghanap ng ganyan na halaga? Sa oras ng emergency, hindi ka nag-iisa. Mayroong B-Cares na makatutulong sa mga gastusin sa gamot, laboratorio at ospital. Bangsamoro muna. 8:33 na po ng umaga, kabida, nagbabalik po ang Bangsamoro muna MSS Theater Service. Kasama niyo pa rin po ako, Jeff Mendez. At MJ Alvarez. Ayan, bago po natin balikan yung ating bisita ngayon, MJ, ay mag-update muna tayo. MSSD Updates. 240 4-piece beneficiaries mula po sa Buldon, Maguindanao del Norte, tumanggap ng libreng SIM card sa ilalim po ng Juan SIM Bayanihan ng DICT. May report para sa atin si Muhammad Faris Unos. Faris? MSSD Updates. Assalamualaikum mga kabangsamoro. Narito tayo ngayon sa Barangay Edcor, Buldon, Maguindanao del Norte, kung saan isinasagawa ang pamamahagi ng libreng SIM cards para sa mga purpose beneficiaries. Umabot sa 240 na purpose beneficiaries mula sa iba't ibang barangay ng Buldon ang nakatanggap ng SIM cards na may kasabang 25 GB na data allocation kada buwan sa loob ng isang taon. Ang nasabing programa ay bahagi ng pagtutulungan ng Department of Information and Communications Technology o DICT at ng Ministry of Social Services and Development PORPIS sa ilalim ng programang Juan SIM Bayanihan.
Layo ng proyekto na mapalawak ang access ng mga beneficiary sa online services at makahalagang impormasyon kasabay ng pagsusulong ng digitalization sa mga komunidad. Ayon kay DICT Maguindanao Office Engineer ng Pre-Wi-Fi Project Johaina Sanday, binigyang diin niya na nais ng proyekto na makapagbigay ng free internet para sa Bangsamoro, lalo na ang mga nasa geographically isolated and disadvantaged area o GIDA. The purpose of the project is to give free internet access to geographically isolated and disadvantaged areas such as Buldon. So we are in partnership now with the MSSD. So our mission and vision with MSSD is to help the people in these isolated areas, especially the 4Ps, which is the primary beneficiaries of the Simbayanihan Project after the public elementary and national high schools. Samantala, nagbigay rin ng kanyang pasasalamat si Enlia D. Lingcob, isang grade 9 student mula sa Barangay Ampuan. Nagpapasalamat po ako sa DICT, MSSD, 4Ps dahil binigyan po niya kami ng SIM na nakakatulong po ito sa pag-research namin sa school at sa mga paggawa ng assignment namin. Magpapatuloy ang pamamahagi ng SIM cards sa mga susunod na araw para sa iba pang munisipalidad ng Maguindanao del Norte. At yan ang ating 4Ps update. Muhammad Faris Usman Yunus po ng Bangsamoro muna, MSSD at your service. Maraming salamat sa iyo, Muhammad Faris Unos. MSSD Updates. Ayan, pwede bang dumiretso tayo sa tanong, Joe? May tanong dito na nasa SGA po ako, wala po kaming ATM sa set 11. Sana po makuha na namin. 4 years na kaming nag-a-update at nag-a-attend naman po ng meeting. Sana po maibaba ng ATM namin. Ano ba tong ATM? Yun. Sige pa. Ma'am Jeb, ito po yung cash cards na tinatawag na ginagamit po ng ating mga beneficiaries kung saan po dito na po dina-download lahat ng grants nila from 4Ps po. So for the question, bakit po hanggang ngayon wala pang cash card? And ito na rin po yung isa sa pinakasikat ding tanong na ilang taon na daw po hindi pa rin nakakaroon ng cash card. Actually po, Ma'am Jeff, Sir Jeff, ang dami pong reasons bakit po hindi pa nakiklaim ang cash card ng isang beneficiary. Number 1, Ma'am, possible po na under validation ito or further verification kasi ang dami pong instances, Ma'am, na yung mga presented nilang valid ID ay hindi po match sa records ng 4Ps and even sa records din po ng Land Bank. So hindi po pwedeng mag-proceed ang cash card opening ng isang beneficiary pag hindi po nag-match ang mga data. Another reason po ay yung mga nag-undergo po ng replacement. Ang replacement po, isa sa mga reasons po ay damage yung card or na nawala po ang card. So, ibig sabihin po, every time na nangyayari po ito, kailangan po ulit mag-process ulit ng pag-open ng accounts po. And isa na po sa mga reason is yung change grantee. Possible po nag-change grantee tayo pag yung existing grantee po ay deceased na po or another reason po ay nag-abroad. So, ibig sabihin hindi po makakastay ng Pilipinas ng matagal. So, pag nangyayari po ito, ang usually na ginagawa po ay mag-change grantee. Yung change grantee po ay kukunin din naman po sa loob ng isang household for as long as adult household din po ito or adult member. So, pag nangyayari po ang change grantee, of course, kailangan din pong magkaroon ng cash card nung papalit na grantee, which is another process again. So, ibig sabihin, proseso na naman. Hindi ito automatic. Ito sabi naman ni Bloom, paano daw sila makapagfa-follow up sa kanilang change grantee? Yun na yun. Yun na yung kanina. Paano sila mag-follow up? Sir Jeff, lahat po nung updating na kailangan gawin po sa accounts ng lahat ng members ng 4Ps ay ilapit lang po nila sa kanilang mga municipal links or city links. Kung wala naman po or hindi po available si ML or si CL, pwede pong lumapit sa pinakamalapit na opisina ng 4Ps. Marami po tayong 4Ps offices po. Lahat po ng provinces ay meron pong available 4Ps office. So, always po kayong welcome to go there to ask po the questions. And even po kami sa RPMO are very welcoming naman po sa region. Mga queries. Sana nakikinig kayo ngayon, ha? Ito, sabi naman ni Mimi,
Bongkaros Makarambon, from Buwadi, Puso, Bunting, na wala daw yung 4-piece niya kasi ang sinasabi wala na daw siyang anak na beneficiary, 18 na daw yung anak niya. At pag 2 years, wala na daw akong 4-piece. At yan, ang pangalan niya daw ay Mimi Makarambon. Yes po, Sir Jeff. Isa po kasi sa reason kung bakit mag-exit ng isang beneficiary dahil wala na po itong monitored children. Pag ang ibig sabihin po ng walang monitored, ibig sabihin wala na pong 0 to 18 years old na bata sa kanilang household. If wala na pong ganun, automatic po talagang mag-exit na yung household na yun po from the program. Ayan, Mimi, kung nakikinig ka ngayon ha, kaya wala ka na sa 4-piece dahil graduate na po yung anak nyo. No? So, klaro po yun, na if wala ng 0 to 18 years old na nag-aaral na anak mo, ay automatic po exit po kayo sa 4-piece. Ito naman, sabi ni Moon Era, bakit po hindi nalagyan yung cash card ko? Nag-a-update naman po ako. Sige po. Isa rin po ito po, Ma'am Jeff. Marami rin pong reason bakit wala pa pong nagre-reflect na grants sa cash card. Number 1 po, baka po kasi hindi pa schedule ng payout. Opo, kasi yung schedule ng payout po, hindi po yan monthly. Ano po siya, bi-monthly po, ibig sabihin po periodical po. Ito every 2 months po, saka po magpi-payout. Hindi po siya agad-agad. Another reason po is possible po kasing may nangyaring updating sa profile ng beneficiary. Like, kunwari po, kung dati meron siyang anak na nasa elementary, tapos bigla pong naging high school na this year po. So, ibig sabihin po, hindi po yun automatic, kailangan pong i-update yun. Kasi magkaibang tinatanggap mo. To update that po, kailangan po magbigay ng school certificate para mapatunayan pong nag-aaral yung bata. Sabi naman po ni Ruwaida Gamil, kapag ka daw ba solo parent, hindi ka na pwedeng maging beneficiary ng 4-piece? Sir Jeff, pwede po. As long as po, dadaan po kayo sa targeting system ng CBMS. Yun. Pwede po. Kasi kung solo parent ka, pero kayo po ay may negosyo, may sasakyan, concrete ang bahay, may aircon, so understood na po yan. Alam niyo na po ang sagot. Hindi po kayo pwede mag-qualify dyan kasi nga po, ito ay para sa mga pinakamahihirap na pamilya sa Bangsamoro. Si Jasmine Caris ay I think bagong member ng 4-piece. Kaya ang tanong niya, paano niya daw malalaman kung pasok siya o hindi? Kung bagong 4-piece daw siya. Kung kasama po siya dun sa set 14, mag-a-announce din po ang MSSD 4-piece po. Kung sino po yung mga approve or possible na pong papasok sa 4-piece this year po. Maghintay na lang po ng announcement from MSSD po. Yun. Si Mimi Makarambon, sabi niya, ako 2 years na ako hindi nakakatanggap ng 4-piece. Kaya nga po, dahil nabanggit niyo po kanina, Ma'am Mimi, na wala na po kayo nag-aaral na anak. So, ang sinasabi po ni Ma'am Shalimar, talaga pong graduate na, consider graduate na kayo. Kapag ka po wala ng anak, hindi ka naman po buntis. So, automatically, wala na pong mabibigyan pa, no? Pero hindi ibig sabihin na hindi po kayo mag-qualified sa ibang mga program ng MSSD. Pwede po kayo mag-apply or magpa-validate sa ibang program ng MSSD. Halimbawa po, Sustainable Livelihood Program para sa inyo kung meron pong kayo magpa-qualify, or iba pa po mga programa na pwede pong tumulong sa inyo para mas makatawid po kayo sa kahirapan. So dahil dyan, balikan natin, Ma'am Shalimar, ano ba yung proseso ng cash grants releasing? Para makita nung ating nanonood sa atin ngayon. Kasi hindi masyadong naintindihan to. Akala nila pag nandyan na yung ATM, dapat automatic meron ng laman. Tingnan natin. Sige, ma'am. Thank you po, Ma'am Jeff. Ito po yung process kung paano po nare-release ang cash grants ng beneficiaries po. First po, ang generation and validation of compliance data. Ito po yung ginagawa natin sa MSSD. Ibig sabihin po, lahat po nung compliance na nangyari sa certain period po, ay ine-encode po siya sa Pantawid Pamilya Information System natin. So, doon po malalaman kung sino yung mga beneficiaries na nag-comply at hindi po nag-comply sa period po na ito. And then after that, once encoded and uploaded na po sa system, piniprepare na po ang payroll and approval na po ito. Ang approval po ay ginagawa sa DSWD po, Central Office, hindi po sa atin sa MSSD. And then after po niyan, if prepared na po ang period at approved na po, nire-request na po ito sa ating mga authorized government depository bank. Sa case po natin ngayon, Land Bank po ang partner natin.
And then after po niyan, magno-notify po ang central office sa RPMO din po kung kailan na po yung mga schedule ng payout. So we are really hoping po na sana yung mga beneficiaries makinig po sila, hindi po sa ibang tao, kundi po sa mga official staff po ng MSSD or DSWD kung kailan po talaga ang payout. Oo, wag sa chismis. Yes po. Sana po sa amin po sila kumuha ng right information. Mag-rely sa reliable information. Sa from the tamang mga MSSD. tao. Oo. Ito, interesting na tanong talaga ito. Sabi niya, kapag ka po ba graduate na ng college yung anak, kahit 17 years old pa lang siya, automatically hindi na siya kasali dun sa 4-piece beneficiary kasi may ganyan 17 accelerated ba 17 pa Hindi lang pa 18 pero graduate na ng college. Ano po ang basehan ba natin dito? Yung bang level of education or yung edad? Okay po. Thank you po, Sir Jeff. Actually po, si 4-piece, we only cater until high school lang po. So, kahit po 18, kahit nasa college, hindi na po namin makikater yun. Pero po, if that household, meron pang mga batang pwede pang i-monitor, pwede naman pong i-replace doon sa nag-college na anak. Kasi hanggang 3 lang. Halimbawa, meron po kayong 5 anak. Opo. Tapos yung isa nag-college na, pwede yung isa na naman ang i-enroll i-replace ninyo. po nung isang anak pa po. Ganun naman. Linawin natin. Pero yung nag-college, pwede naman siya mag-apply sa iba pang scholarship po. Grants ng MSSD. Okay, so linawin natin na hindi pala kasama yung college. Kasi ang binibigyan hindi edad yung basehan, kundi yung level. Hindi pwedeng, kapag ka-college ka na, kahit 17 ka pa lang, automatically, hindi ka na magiging recipient. Kasi balikan natin yung program benefits. Ang nandito sa education grant ay daycare and elementary, grade 7 to 10, and grade 11 to 12. Senior high school lang. Kaya yung sabi niya na merong college siya, actually dapat hindi. No? Walang college. Ibig sabihin, kahit 17 pa lang siya, pero college na siya, automatically, hindi ka na makaka-benefit from the 4-piece kasi hanggang senior high school lang. Regardless of the age, regardless of the age. Tanong ni Omo Aisha Mamakol, sabi niya, kung 32 po ako, may chance po bang ma-receive ko yung unclaimed grants ko sa 4-piece? Lagi po ako nag-attend ng FDS at nakapass po ako ng mga IDs, pero delisted daw ako, sabi ng ML namin, from Ditsa Andramain. Ma'am, yung mga code 32 po and anyone po na graduate sa 4-piece at meron pa po hindi nakiklaim ng grants, pwede po sila actually mag-request for appeal. Pero ma'am, hindi po namin ma-assure ang approval po nito kasi dadaan pa po ito sa assessment kasi kailangan po namin ma-check bakit po hindi nyo nakuha sa time na active pa po kayo sa 4-piece and etc. Kailangan po namin mag-validate po sa level natin sa MSSD po bago po ito mapa-approve. Ayun, umuas siya, sana na nakikinig ka ngayon, lumapit sa iyong ML para malaman bakit. Kasi una, tanong ito Ma'am Shalimar, bakit nade-delist? Ano ang mga reason na nade-delist? Nade-delist, ibig sabihin natatanggal sa listahan. Sa listahan. Sige ma'am. There are actually several reasons also po para masabi po na for exit na ang isang beneficiary ng 4-piece. Number 1 po, ang household ay assessed na no longer poor based on the CBMS. So, kunwari po this year, nag-enumerate ang CBMS at sinabi ng CBMS na non-poor ka na, ibig sabihin po, automatic po, ikaw po ay mag-exit sa program. Give chance to others na. Yes po. Number 2 po, household waives the membership from the program. So, ito naman po ay voluntary. Pag ang household po ay self-assess na nasabi niya na, ay, kaya ko na po tumayo sa sarili ko, they can actually waive their membership. Sana maraming ganyan. May nangyayaring ganyan ba? Nagsa-self-assess at nagsasabi na, ay ma'am, alis na po ako sa 4-piece kasi okay na po ako. Okay na po ang buhay ko. Actually, Sir Jeff, meron. Oy, maganda. Meron Honest po. sila. Honest sila. Maganda yun. Kasi usually talaga, ang normal nature ng mga tao ay kahit hanggat meron,
kahit na nga yung mga nakakaangat na sa buhay hingi ng mga benepisyo. Kasi daw karapatan nila yung benepisyo na yun. Yung iba na memeke pa, para lang maka-avail. Kahit may kakayanan naman. Correct. Sana hindi tayo ganyan. Pero ito yung honesty nila na sinasabi na, ma'am, okay na po kami, maganda na po yung buhay namin, maayos na, ibigay nyo na po sa iba itong slot ng 4Ps. Maganda yun. Magandang meron. Another reason naman po, Sir Jeff, ay yung household has improved level of well-being. Si 4Ps po kasi ay gumagamit ng SWIDI tool, yung Social Welfare and Development Indicator. Dito po malalaman kung ano na po ang level of well-being ng isang household. So dito po sila sabi yung survival, yung subsistence, and self-sufficiency. So pag na-SWIDI po, na-assess ng SWIDI at ang result po nito ay level 3, which is self-sufficiency, automatic pong graduate ang household from the program. Wala pa namang instance na disqualified yung household kasi hindi na-achieve yung mga conditionalities. May instance na po ba na ganun, ma'am, natanggal sila sa listahan, na-delist sila because delinquent, no? Hindi talaga sila sumasali. Hindi ma-attend. Yes po. Possible po kasi itong mahulog sa misbehavior. Ibig sabihin po, yung basic requirement ng program na kailangan nyong mag-comply, hindi nyo po nagagawa. So, pag na-validate po ng office na yun po yung ginagawa nyo, possible po talagang reason ito for removal. Yun. Pero hindi automatic naman yan. Binibigyan naman ng paalala. Ina-assess pa din po ito, Sir Jeff. Ito, maganda rin ito. Sabi niya, paano pag deceased na yung beneficiary, paano po makiklaim pa po ba yan? Paano po nila makiklaim yan? Biglang namatay halimbawa. Pag deceased po, Sir Jeff, as I've mentioned kanina po, pwede pong mag-change grantee. Kunwari po ang na-deceased ay si grantee, yung asawang babae, pwede pong pumalit sa kanya yung asawa niyang lalaki, or kung meron man po siyang anak pa na kaya nang gampanan yung mga responsibilities as grantee, pwede pong mag-change grantee para tuloy-tuloy po yung grants. Yun, Sally, Maha, tanong mo kasi ito. So, mag-change grantee lang po kayo para po tuloy-tuloy pa rin po ang natatanggap ninyong assistance from the Pantawid Pamilya. Pero hindi automatic dahil yan ay proseso. Validation pa din. May tanong pa dito, pwede ko ba, ito, seryoso to kasi talaga nangyayari to. Sabi niya, pwede ko bang isan lang aking cash card? Oy! Okay. Ma'am, yung pagsasangla po talaga is strictly prohibited from 4Ps po. Kasi po si 4Ps, tinuturuan nga po kayong mag-save, gamitin ng maayos ang mga grants ninyo. So yung pagsangla po ay strictly no po talaga. So kung malalaman na may mga ganitong anong mangyayari? Possible po itong reason for removal, ma'am, from the program. Talagang matatanggal kayo sa listahan ng programa pagka po nagsasanla kayo sa mga loan shark. Yes po. Alam mo yung sanla ATM? ATM. Hindi pwede po yan sa 4Ps. Pag nalaman po yan, nako, pwede kayong matanggal. Sayang naman yung benefits. Ito, Ma'am Bay Shalimar, sabi niya, bakit ang kapitbahay namin may kaya naman, pero nasa 4Ps, pero kami mahirap wala. Ibigay sa amin ang pangalan. Kasi i-validate natin ulit yung sinasabi niya. Siya pasagutin mo. Ikaw talaga. Ikaw talaga sumagot, ha? Sige po, ma'am. Actually po, tama si Sir Jeff, ma'am. Ma'am, sa lahat po ng mga nakikinig, lahat po sana nung nalalaman yung anomalya sa inyong mga area, please po i-report ninyo sa MSSD kasi marami na rin po kaming cases na nalamang ganyan at upon investigation po, tatanggal na rin po sa tinanggal na, ayan. Tanggalin lang po sa programa. Kasi syempre, nobody's perfect naman. Malay mo po ko, nag-fake po, nag-nameke po yung mga yan doon sa validation. E di nakapasok. Pero syempre, katuwang pa rin po ang publiko, katuwang pa rin po kayo sa pag-validate yan. Pwede po kayong magsumbong. Sabihin nyo, oy, ma'am, teacher man ito, government employee man ito, barangay official naman itong 4Ps beneficiary. Bakit siya? Ibigay niyo po yung pangalan. Rest as may contact number tayo, may hotline number tayo. Sabihin na po ninyo yung mga information na yan. And rest assured, guaranteed naman po talaga na mapoprotektahan yung privacy ninyo. Tanong ngayon, what will happen to me, no? Kung gagraduate na ako sa 4Ps, wala na bang tulong sa amin ng gobyerno? Sige, ano mangyayari sa kanila, Ma'am Shalimar? Sige po. Doon sa ating mga graduates po, of course, hindi po namin kayo agad pababayaan. Sisiguraduhin po namin na meron pong sasalo sa inyo even after you graduate from the program po.
Of course po, if per-graduate nyo po, i-turn over po namin kayo sa inyong mga respective LGUs. And once po, lalo po ngayon, Ma'am Jev, meron po tayong signed Joint Memorandum Circular with MILG and MSSD po. Dito sa JMC po ito nakapaloob na mandated po ang ating mga LGUs to provide assistance sa ating pong mga 4Ps beneficiaries. So, don't worry po sa ating mga exiting. Hopefully po ay mapag-usapan din namin ng maayos with your respective LGUs yung mga ways forward natin when you exit po. And after all those po, if meron na pong mabigay na assistance din ang ating mga LGU, si MSSD po ay may gagawin pa pong monitoring after that po. 6 months to 1 year po yung post-monitoring na ginagawa ng MSSD para po masiguro na yung mga exited natin ay meron po talagang nabibigay sa kanilang tulong. Ayan, binapanghuli po, saan po sila pwedeng mag-contact kapag ka po may mga concerns about Pantawid Pamilya Pilipino program dito sa Bangsamoro Region? Okay po. On your screens po ngayon ang iba't ibang addresses ng ating provincial operations offices and even po ang regional office ng 4Ps. Every Monday hanggang Friday po ay open ang mga opisina po natin para sa inyong mga queries, concerns, and even complaints po. Ready po kami para sa inyong mga pangangailangan po. At hotline number? Opo, may hotline number din po tayo na 0969 6210019. So, pwede po kayong mag-text lang po sana kasi sabay-sabay po kayong tumawag, hindi na po gagana yung number. So, sana po i-text lang ninyo lahat ng inyong mga concerns po. Pwede rin po kayong, actually po, ito po pala, yung Facebook page po ng 4Ps, meron po kami actually plano para maging beneficiary friendly siya. Correct. Someday po. Meron na po kami initial plan po sa MSSD na itong ating Facebook page po na kapag nagtanong ka po ng mga basic questions ay may bibigay po sa yung answer ang aming Facebook page. And we're still working on that po. So hopefully pero po while waiting po para sa upgrade na ito, pumunta po kayo sa ating mga offices, text po kayo sa contact number na sa screen ninyo. And of course po, lagi po kayo makipag-usap sa inyong city municipal links. Yun. Ma'am Shalimar, maraming salamat po sa oras na binigay po ninyo sa amin. And of course, mga kababayan, pumunta lang po kayo sa mga pinakamalapit na mga offices ninyo. Kung wala kayong signal, no? Pwede pong puntahan yan. Kung may signal naman, kung may internet naman, pwedeng bumisita sa Facebook pages ng MSSD at sa 4Ps at pwedeng mag-text doon sa binigay pong hotline number. Ma'am Shalimar, thank you so much. And hopefully po, inasagot natin lahat yung mga questions na dapat mabigyan ng linaw. Kulang ang isang oras actually, pero at least meron tayong mga nasagot live sa ating radio program. Again, balikan natin ang ating 4Ps hotline number. Ayan, ipakita nyo sa screen yung ating 4Ps hotline number please para makita nila 0969-621-0019. At mabilis lang na proseso ng kanilang grievance redress process flow para malaman nila na okay tumanggap ng mga grievance ang 4Ps po. No? So, ipakita natin sa kanila yung intake, yung form, yung process flow na from intake and response, processing, resolution, feedback, nakikinig po ang 4Ps sa mga grievance ninyo. Ayan. Alright, sige. Ang ating second question, bago tayo magtapos, ibigay natin yung second question para manalo sila ng 300 peso worth of GCash. Medyo mahirap ang tanong na to pero kailangan to, no? Kailangan itong tanong na to para sila mismo ay hindi na mahirapan next time kung may mga tanong sila ukol sa 4Ps. Ayan, second na tanong natin, ano ang hotline number ng 4Ps? Hoy, nandun na kanina sa screen. Ayan. Na sagot. So, importante itong malaman nila. So, sana nakuha ninyo yung hotline number. Ayan. Again, maraming salamat sa ating bisita. Ang Regional Program Coordinator ng 4Ps sa Bangsamoro Autonomous Region ng Muslim Mindanao, by Shalimar Senswat, RSW. Okay. Sana makabalik si Ma'am Bay Shalimar. Ayan.
Alright, sige, before tayo magtapos, konting ano lang, kasama Jeff, pasadahan lang natin yung nangyaring relief assistance sa Barangay Lagundi, Tugunan, SGA. Kasi merong lumabas kasi ng mga balita na jerrycans lang, galon lang daw ang pinamigay ng MSSD. So, kinaklaro po natin na yung pagbigay po natin ng mga galon, ng mga jerrycans, ay base po ito sa joint assessment, no? Ng local government unit ng MDRRMO. Hindi na naintindihan yan. Yan po yung napagkasunduan. Nag-meeting si MSSD, ang LGU, and yung iba pa pong membro ng Municipal Risk Reduction Management Office, at ang napagkasunduan nila, ang ibibigay ni MSSD ay mga lata. Dahil ay galon, jerrycan. So, dahil, ano daw, because, kailangan ng water. Oo, paglalagyan po ng tubig. So, yung pong malicious na pag-post na bakit ito lang, kasi po yan lang po yung talaga na-assign no sa MSSD. Pero base naman sa Bangsamoro Autonomy Act 49, kung kailangan ng LGU ng tulong ng MSSD, handa naman mag-augment ang MSSD. Correct. Kaya naman, kung nakita ninyo sa mga balita ngayon, tapos na, meron na tayong family food packs at nag-water rationing na po ang MSSD. Ayan, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Maraming salamat talaga, no? Na nakibahagi kayo sa ating programa ngayon sa 4Ps. Salamat sa 100,000 plus. Yes, so 170 plus. Yan, oo. Thank you so much. Kung may mga karagdagan kayong tanong pa rin sa 4Ps, pwede pong mag-text sa amin. 0962230997. Ito po yung hotline number ng Bangsamoro Muna MSSD at your service. 0962230997. Thank you so much. Ito po si MJ Alvarez. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Mabuhay ka, Bangsamoro. Sa ngalan po ng buonghanay ng Information and Communications Division ng MSSD at kay John Unson of the JFU Productions, Carl Daniel, IT specialist po natin, at ate pong technician on board this morning, Jeff Lungakit. Ako po si Jeff Mendez. Maraming salamat. Tandaan po natin, basta't serbisyo, una ka, Bangsamoro. See you next week para sa isa po namang makabuluhang talakayan na naman. Dito lang sa inyong programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Magandang hapon po. Magkano ang bill ni Delia Malay? Ma'am, wait lang ma'am ha, i-check ko lang po. Yung total bill po ni patient is nasa around 48,211 po. Yung tamang, ang laki-laki naman. Saan kami maghanap ng ganyan na halaga? Sa oras ng emergency, hindi ka nag-iisa. Mayroong B-Cares na makatutulong sa mga gastusin sa gamot, laboratorio at ospital.